Ito pong, nako, marami hong nagalit talaga at nagpupuyos ang damdamin matapos po kumalat sa social media, partikular na sa Facebook, ang larawan ng 16 anyos na babae na si Christine Lee na taga Cebu, na ginahasa na pinatay pa. Ang pinakamasaklap ay binalatan pa ang kanyang mukha. My goodness! Hindi na raw tao yata ang gumawa nito kundi mga demonyo. I agree. Ano po? Dahil ho dyan, sigaw po ng mga netizens sa buong kapuluan at maging mga nasa ibayong dagat, ibalik na po ang death penalty. Dahil itong mga mamamatay tao, hindi na ho natatakot. Ano ho? Oo. Kasi alam nila na may mga tagapagtanggol sila. Since wala naman death penalty, alam nila na maghihimas lang sila ng bakal na rehas. At masakla pa, baka makommute pa yung sentence sila. Imbis na life imprisonment, ang life imprisonment po is 40 years. Baka 20 lang, pwede na sila lumaya. Kaya ang pinakamaganda ho rito ay death penalty. Kasi hindi naman ho papayag ang ilang grupo na isalvage sila ito mga ito, di ba? Bakit pa kailangan buhayin? Samut-sari po ang reaksyon ng mga kababayan ho natin. Diyos ko po, dyan mo mababasa na galit sila. Sinasabi, bakit hindi na lang isalvage sa mga yan? May mga sinasabi, hulihin yung mga yan at pagkatapos manlaban sa mga otoridad. May mga sinasabi, pinapanawagan si Pangulong Duterte na hanapin ito at dapat ito matula doon sa mga nagmasakar sa Bulacan. Naalala mo? Oo, patay lahat yun. 3 araw, ubos yung 5 nagmasakar na yun. Yung isa natutulog pa, sabi ro, teka. Ano, teka. Oo. Ala ho tayong magagawa. Kaya yung mga kontra sa death penalty, tignan ho ninyo yung larawan ng batang nakahandusay na 16 anyos. Ang tanging kasalanan lang ay magsamba o magsimba ng araw na yon. At tumutulong doon sa simbahan. Yun lang ang tanging kasalanan niya, na pumunta siya sa simbahan at hindi na nakauwi. Diyos ko po, yun lang ang ginawa niyang kasalanan. Grade 9 student. Dahil po dyan, ang Department of Education ay hinihiling na rin sa mga otoridad, sa NBI, sa PNP, ang dagliang pagresolba sa kaso at paghuli sa mga suspect. Kung ako hon tatanungin, magalit na ang CHR sa atin, magalit na ang mga anti-death penalty. Sinasabihan ko na ho yung mga pulis at saka NBI. Kung po pwede lang ho, manlaban, hayaan ho manlaban ito. Pero gusto naman ng iba, wag naman daw. Dapat hintayin yung death penalty. At saka dapat, samut-sari ang death penalty natin dito. Dapat merong bitay, may electric chair, merong yung lethal injection kasi yun ang pinakamasarap papatulogin ka lang di ba? Dapat yung magdusa sila, yung electric chair, yung para 45 seconds sila nangingisay. Oo. Gano'n. Ulit. Gano'n, 45 seconds. Walang biro. Pag bitay naman, lalagyan ng tali ang liig mo. Tapos maghihiwalay talaga yung ulo mo sa katawan mo. Dapat ganun yung death penalty ng mga hayop na ito, lalo na itong 3 na ito. Kung saan man kayong dako nagtatago ngayon, mga diablo kayo, pasensya na ho na nay, ayaw ho ng mami ko na magsalita raw ako ng diablo, ng demonyo dahil natutuwa raw ang demonyo. Kung kayo ay nakikinig ngayon at mga kaanak po nito, mga buang na ito, mga mamamatay tao na ito, ay magtago na kayo, dahil kulang pa yung buhay ninyo. Mantakin yung walang hiya kayo. 3 pa kayo, Diyos ko po, ginahasa nyo yung bata. 3 pa kayo, mga putong ina nyo. Putong. Anak kayo ng buwisit. Ginahasa nyo na, pinatay nyo pa, hindi pa kayo nakontento. Talagang siguro mga kapatid kayo ni Lucifer at Beelzebul. Panganay na kapatid kayo. Binalatan nyo pa yung mukha ng bata.
Anak kayo ng... Diyos ko po. Ramdam ho ng mga netizens kahapon yung galit ng taong bayan, yung puot. Correct ka dyan. Yan tanong nila, nasaan na ba yung death penalty na yan? At pakiusap nila, 8 diretso, wag muna kayo mangyalam. Ayaw nyo sa death penalty, ha? Ayaw nyo pa rin, kontra pa rin. Paano kung anak ninyong babae ang ginahasa? Paano kung anak ninyong babae ang pinatay at binalatan ng muka? Hindi ba gusto mong ilagay sa iyong mga kamay ang batas? Kita mo na lang yung ina, napaluhod na lang, kaiyak. Diyos ko po, napaluhod na lang. Naiyak ho ako kahapon eh. Habang pinapanood ko ho yung ina eh. Nung sabi niya, siya nga po yan. Bagkas, yumakap doon sa isang babae. Pagkatapos, napaluhod na lang sa hagulgol. Paano? Wala na akong magawa eh. Diyos ko po. At ang tanging kasalanan lang ng anak niya ay magsimba. Nagsimba, nagpaalam magsimba dahil kolektor daw sa simbahan yon. Hindi na nakauwi. Ang barang balita pauwi na, nadaanan ng 3 panganay na kapatid ni Belzebul. Kinaladkad. Salit-salitang ginahasa. Diyos ko po. At pagkatapos, para hindi ko man pinatay. At pag hindi pa kontento, binalatan ng mukha. Kita mo po tragis kayo, ha? Anak kayo ng walang, itong mga ganitong klaseng tao ang walang karapatang mabuhay, ha? Kaya masisisi mo ba yung sinasabing salvaging? Masisisi mo ba yung mga sinasabing naririnig natin ng laban sa mga otoridad? Masisisi mo ba? I'm sure yung mga magulang ng batang ito, gusto nila na pag nahuli ito manlaban sa mga otoridad. Pero kulang pa eh. Kung ako ang tatanungin, hindi ho eh. Dapat wag, napakabilis naman. Hindi sila nagdusa. Dapat magdusa sila. Ha? Magdusa sila, ha? Maghimas sila ng bakal na rehas, ha? Makulong sila sa murder, at abutan sila ng death penalty, ha? At pagkatapos i-execute sila silya elektrika, ha? Yung basang-basa ang katawan nila, pagkatapos isalang sila sa silya elektrika. Tragis kayo. Hindi na kayo naawa, lintik eh. Wala namang kamuwang-muwang 16 anyos na bata. Galit na galit eh. At ang mga netizen, kung gusto ho ninyong marinig ng mga otoridad, ng mga mambabatas natin, particular sa Senado, sa Kongreso ho, tapos na sa 3rd and final reading, aprobado na ang death penalty, iaakit na lang ho sa Senado ito, ha? Ay kung gusto ninyo marinig, pwede po kayong pumunta sa #JusticeChristineCampaign. Ayun po, kung gusto ninyo para marinig po ng mga mambabatas natin, lalo na mga putragis na kontra ng mga mambabatas sa death penalty, kontra kayo sa death penalty. Paano kung kapatid mo ang ginahasa, pinatay, binalatan mo ka? Paano kung anak mo, ang unika iha mo na anak, ginahasa, pinatay, binalatan ng mukha? No ka pa rin to death penalty. Mr. Chel Diokno, hindi raw kontra daw siya sa death penalty. Mr. Chel Diokno, isa sa mga 8 diretso. Kung anak mo o apo mo ang ginahasa, pinatay at binalatan ng muka, ayaw mo pa rin ang death penalty, Mr. Diokno? Kayo sa Gabriela, ayaw din nila sa death penalty. Pag yung anak ninyong babae o kapatid ninyo, mga miyembro ng Gabriela, anak ninyong babae, kapatid ninyo, ni-rape, pinatay, binalatan ng mukha, kontra pa rin kayo sa death penalty? Anong tawag nyo ho dito? Napakasakit ho no. Paano mo lang paglalamayan niya, nala ng mukha yung tao dahil binalatan na nila? Ang tangin na tira na lang yung kalansay, yung bungo nung bata eh. Pasintabi po sa mga kumakain. Nakita ko eh, doon sa video. Wala na hong mukha, ito talagang face off, parang sa pelikula. Yung pelikula ni John Travolta, tinanggal yung mukha, ang natira na lang ho yung laman ng bata at saka yung kalansay. Dahil yung balat ho, tinanggal, pinunit. Sige nga, Mr. Chel Diokno. Ayun Diyos ko po. Hindi lang ho namin maipalabas dito sa Facebook at haharangin tayo ng Facebook eh. Pero pwede ba ilagay, yan, alisin mo lang yung i-black and white mo lang, Aiko. Bahala na si Batman.
Huwag tayong, Diyos ko po, ibalik mo nga, engineer, yung itsura ng bata, Diyos ko po. Ginahasa nyo na, pinatay nyo pa, tinanggalan nyo pa ng balat yung mukha. Tinanggal. Diyos ko po. Paano mo na lang, kaya nga, yung mga, ayan, oh. O, yan. Yung mga ayaw, kontra sa death penalty, tignan nun ninyo. Pagmasdan niyo yung itsura ng bata na yan. Oh. Kontra, ha? Senatorial Bolchel Jokno, kontra ka sa death penalty. Tignan mo. Pagmasdan mo ng mabuti. Gabriela, pagmasdan nyo ng mabuti yung mukha ng bata na yan. Pinatay na, nirape na, pinatay pa, tinanggalan pa ng balat ang mukha, binalatan. Sige. Kontra. Sige, kumontra. Human rights. Ha? Commission on Human Rights, kumontra. Sige, kontra pa. O, tragis kayo, wala na kayong ginawa. Kumontra kayo. Ha? Gusto nyo palang kumontra, ha? Laban sa death penalty. Oh. Ayan. Ako, Mariosep. Kaawa-awa o alahong kasalanan, ang tanging kasalanan na nagsimba lang. Siguro kung hindi siya nagsimba, baka hindi namatay. Oh, buhay pa. Anak ng pusit talaga, oh. Ayan ho, pag-uusapan natin at kakalampagin ho natin ang mga mambabatas natin, Salome. Salome, tawagan yung mga mambabatas natin sa Kongreso, sa Senado. Yung mga kaalyado natin doon, sila Senator Manny Pacquiao, sila Tito Soto, tawagan para mapabilis na ito. At kapag nahuli itong 3 buang na ito, dapat ito ang unang maisalang. Ito lang yung special request ko eh. Unang isalang sa silya elektrika. At lethal injection. Ay, napakasarap ng lethal injection. Mantakin mo matutulog ka. Oh, hindi mo maramdaman. Para si Itchagaray. Nung unang sinalang, tulog ka agad. Naghihilik eh. Ganon. Oh, ganon na ganon. Oh. Pagkatapos nung kaya hindi niya na naramdaman yung pinasok na yung lason sa katawan niya. Eh dapat sa mga buang na yung 3 na yan, eh sabi ng pulis na identify na nila, hindi pa nila binibigay ang pangalan kasi baka makatakas. Ay mamaya ho, yan ang pag-uusapan natin bayan at papanawagan natin. Ako na ho kakausap, hayaan nyo ho. Ako na ho bahala dito yung mga netizens natin, yung mga nag-react na pinapabilisan ng death penalty. Hayaan nyo po at ako po ang kakausap sa mga mambabatas mamaya. Yung mga kontra, lumayo-layo muna kayo, baka matadyakan ko kayo. Ha? Mga 8 diretso, idediretso ko talaga kayo sa inodoro, mga hinayupak kayo. Human rights, lumayo-layo rin kayo, baka kayong isalaksak ko sa inodoro. Lumayo-layo muna kayo. Hindi kayo pwedeng kumontra dito. Kontra po, tragis kayo. Kikita ninyo na hindi natatakot yan. Nandito na, bumaba na ang demonyo. Tama, nasa Biblia yan eh. Darating ang araw na bababa na si Lucifer. Ayan na. Mga anak sa labas ni Lucifer at Beelzebul yan. Tao pa bang maituturing yan? Ginahasa mo na? Pinatay mo pa at binalatan mo mukha? Anong tawag dyan? Demonyo. Hindi na tao yan. Nagkakatawang tao lang pero mga demonyo. Mga perska, mga half-brother ni Beelzebul at Lucifer yan. Ay dapat mahuli na ito. Ayan po isa sa pag-uusapan natin bayan. Wag ho kayong bibitiw. Ay tatawagan natin itong iba't ibang mga mambabatas para bilisan na. Iakyat na sa Senado itong death penalty na ito. At sa Senado, wag nang kumontra ito mga liberal na ito. Dahil pag kumontra ito, paluin ko ng kaldero sa ulo eh. Alright. Alas 10:29 ng umaga. Makibalita ho muna tayo kay Police Colonel Lemuel Obon, ang Provincial Director po ng Cebu na nakakasakop doon sa may hawak ng kaso sa pagpatay dito kay Christina Lee. Oo. May apelido, middle name lang yung Lee. Ano ba yung apelido niya talaga, Salome? Yung 16-year-old na bata na, Diyos ko po, kita mo naman. Silawan. Si Christine Lee Silawan, 16 years old, na ginahasa na ng 3 lalaki, pinatay pa at binalatan pa ang mukha. Makibalita ho tayo.
sa Cebu PNP dahil nangyari po ito sa Lapu-Lapu City, sa isang barangay ho doon sa Lapu-Lapu City. Habang papauwi na raw yung bata sana ay pinatay. Nakita nitong tatlong kampon ng demonyo at kaagad na hinatak. Kaya nga ho, marami ho mga netizens natin ang galit na galit kahapon at gusto nilang kaagad na ipasa ang death penalty, which I really understand. Ay kung ako hong tatanungin, dapat yung electric chair ho, yung wag na ho tayo gumamit ng lethal. Electric chair na lang ho ang gamitin natin para talaga namang sigurado at para danasin din yung hirap na ginawa nila dun sa bata. Nasa linya ng aming telepono si Sir Arsenio Boy Evangelista ng Volunteers Against Crime and Corruption. Magandang umaga po, Sir Arsenio. Ay, magandang umaga sa iyo, Erwin. Oo. Sir, ano ho ang stand dito ng VACC? I'm sure, isa lang po siguro ang sigaw natin, lalong-lalo ka na bilang ama na na-cover ko rin ho yung nangyari sa anak ninyo na sinunog ng mga lintik ng mga demonyo. Ito namang pag-usapan natin, itong 16-year-old na bata na sa Lapu-Lapu City na ginahasa na, pinatay pa, at pagkatapos ay binalatan pa ang mukha, Sir Arsenio. Oo, alam mo, Erwin, nakakalungkot talaga, no? Kaya kami, pinupush pa rin namin talaga yung reimposition ng death penalty kung saan napapanahon na eh. At kaya nga kami ngayon nananawagan sa Senado. Alam naman natin, aprobado na sa lower house. So, yun nga, nananawagan kami sa lawmakers na it's about time na ibalik na yung hatol na kamatayan. Pero, lalo na dito sa mga... Pero Sir Arsenio, lalo na sa mga heinous crime, pero Sir Arsenio, ano ho ang reaksyon ninyo at sinasabi ng ilan, CHR, ang mga miyembro ng Otso Derecho, ang liberal, hindi raw po yan ang solusyon, death penalty, para to curb itong mga heinous crime, para pigilan itong heinous crime na ito. What can you say about that? Alam po niyo itong death penalty is not for the law-abiding citizen. Hindi naman para sa kanila to eh. This is about yung retribution din ng mga biktima. Kaming mga biktima, alam mo naman, Erwin, no? Yung sa kaso rin ng anak ko, yes, until now, we are crying, we are asking for justice. And then yung the only time na makukuha namin yung hustisya, pag may retribution, yung retribution na kung anong ginawa mo, pagbayaran mo. Saka yung death penalty, again, it's not for the law-abiding citizen. This is for the criminals. At bigyan naman natin ng pagkakataon ulit ito, no? I-restore natin, tapos to address yung growing crime against person, no? Lalo na sa kababaihan, sa mga Sir Boy, kawawang bata. Sir Boy, ano hong reaksyon ninyo? Sabi po ni Attorney Chel Jokno ng Otso Derecho, it is not, death penalty is not a crime prevention. Wala pa raw proof na magsasabi na kapag may death penalty, ito ay magpiprevent na ng mga heinous crime, yung mga karumal-dumal na krimen. Ano po reaksyon ninyo dyan? Alam po nyo, hindi totoo po yun. Alam po nyo, yung certainty of death, yung kasiguraduhan ng kamatayan, magdideter kahit sinong demonyo yan, ano? Kasi pag alam mo, merong kalawit na kamatayan, yung kasiguraduhan na bibitayin ka, human basic instinct will tell us magtatatlong isip ka bago ka mag-commit ng isang heinous or karumal-dumal na krimen. Tao yan, basic yan eh. Anyway, paano kayo makakatulong ang inyong grupo sa? Siguro, pressurein na natin ang Senado. Lahat po tayo para ipasa na nila yung death penalty na ito, Sir Arsenio. Alam mo, Erwin, since 3 years ago, naglalabi na kami sa Kamara, sa lower house, at kumakato kami sa pintuan ng mga senador. I remember kami ni Chairman Dante Jimenez, nagpunta, pumato. Ralph Recto,
kay Gatchalian, ano? Senator Gatchalian. By the way, Erwin, ano, lilipad nga kami pala sa Cebu together with PATC chairman, ano, but he will be acting on his personal capacity as founding chairman of VACT, yung Volunteers Against Crime and Corruption. Pupunta po kami sa Lapu-Lapu, no, para makiramay sa biktima. Friday po, lilipat kami kasama nga si Chairman Gutierrez. Ayun. Maraming salamat po, Sir Arsenio Boy Evangelista ng BACC. Good morning po. Good morning, Edwin. Maraming salamat. Patayin nyo na yan. Sabi ko na nga, magbayad na tayo. Hindi na naman tayo nagbayad siguro ng telepono. Kaya ganun. Checkmark! Woo! Yung aming telephone bill dito, kaya pangit yung linya binibigay ng PLDT. At saka Checkmark! Yung aming elevator dito, sir! Good morning! Parang awa mo na. Oo. Yun, no? Oo. Yun. Dire-diretso tayo, tuloy-tuloy tayo, bayan. Nako, ito na yung sinasabi natin ha? Dapat to talaga maipasa na sa Senado ito dahil okay na, aprobado na third and final reading sa Kongreso, so okay na ho yan. Sa Senado dadalhin ito. Kaya nga, kung maaari, yung mga kumukontra, wag na ho kayong kumontra. Dahil ito po yung sinisigaw ng taong bayan. Ito na po yung sinisigaw ng mga netizen. Kayo po dyan sa Gabriela, mga women's rights groups pa naman kayo. Kontra kayo sa death penalty. O paano na lang ho natin paparusahan itong tatlo na ito? Ikukulong na lang. At least yung pamilya pa nito, mga buang na ito, makikita pa sila. Pag dinalaw sila sa presuhan. Etong Christine Lee na ito, si Wala, madadalaw pa ba? Makikita pa ba na magulang niya na tumatanda siya? Sige nga, sagot. Kontra kayo ng kontra. Ay Attorney Chel Jokno, pag nagsalita ka, akala mo kung sino kang napakagaling mo magsalita. Halika nga rito, magdebate tayo. Ala akong pakialam kay attorney ka. Kaya kamag-anak mo yung Attorney Jokno. Diyos ko po, na magaling na abogado dati ng martial law. At baka umutot ka sa pag nagdebate tayo dito sa programa ko. Sandali lang, natasali niyo po si Undersecretary Ann Sevilla ng DepEd. Magandang umaga po, Undersecretary Sevilla, ma'am. Good morning, our suke, Sir Erwin Tulfo. Magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood. Good morning po sa inyo. Good morning, ma'am. Ito lang po, nagpalabas na ho yata ang DepEd ng ikang parang pakiusap or urgent need sa mga otoridad natin na dapat maresolbak agad ang kaso sa pagpatay dito sa grade 9 student na si Christine Lee Siwala ng Lapu-Lapu. Is this correct, Yusek? Opo, we found out that the victim is our student, a grade 9 student sa Lapu-Lapu City. So, as usual, kami po ay humihingi ng mabilisang resolution at syempre we are condolence ay pinapadala natin sa pamilya, sa mga kamag-anak at estudyante. At ating po pinapaalala na sana nga po, kasi ang kabataan, alam natin, will be the future of our nation. Dapat po alagaan natin sila. Kaso mga bayan, nabawasan na po tayo ng isang future of our nation. Itong si Christina, ang masakla po dito sa nagpupuyos ang damdamin, Yusek, ng mga taong bayan, ng mga netizens. Kung nababasa po ninyo yung reactions nila every time na nakikita nila yung larawan ng batang nakahubad, wala ng mukha dahil binilata ng mukha, nagpupuyos ang galit nila at isinisigaw na ika nga ay parusang kamatayan, ipasa na yung death penalty. Pero ang tanong ko po, mama, other than paghingi sa NBI, kasi pumasok na rin po ang NBI at PNP sa pag-iimbestiga sa kaso nito, ano po ba ang maaring maitulong po ng DepEd hinggil dito, lalo na partikular sa pamilya ni Christine, ma'am? Opo, ang DepEd po kasi talagang second family ng mga teachers at mga students. At automatic po kahit wala po kami na regular budget under our General Appropriations Act, ito po ay from our out of the pocket na po ito. At nagtutulungan po ang mga taga-eskwelahan, mga taga-Cebu at buong region. At minsan po kahit po sa ibang region ay nagbibigay na rin po ng tulong.
But unfortunately, yun nga po, wala tayo sa budget natin na magpo-cover para magbigay ng tulong. Halimbawa lang po sa burial or any other help na kailangan ng pamilya. Ito po ay out of pocket, but it is actually very voluntary and automatic po sa DepEd family. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Yusek Ann Sevilla ng Department of Education. Magandang umaga po. Thank you very much, sir. Sa ulitin po ulit at mabuhay kayo. Alright, yun po ang DepEd. Sandali na tatawagan ho natin. So, okay na ho ito sa Kongreso Palabayan, itong death penalty. Dito na lang tayo ngayon siguro sa Senado. Kausapin natin itong mga senadores dyan sa Senado, na kaagad na ipasa para abutan itong 3 suspect na ito na pumatay dito kay Christine. Okay, tinatawagan ho natin ang PNP para humingi ho tayo ng update kasi ang sabi kahapon, tukoy na raw po ng mga otoridad ang mga suspect pero ayaw pa ho nilang ibigay yung pangalan, which is tama naman ho yun kasi baka nga makatakas na at alam nila na sila ang sinusundan ng mga otoridad. Pero kung kayo ang pumatay at naririnig nyo ako, or mga kamag-anak ng mga pumatay na ito, naririnig ako ngayon dahil kami naririnig din dyan sa Lapu-Lapu City, sa Cebu, sa pamagitan po ng Radyo Pilipinas dyan. Magtago na kayo hanggang sa gusto ninyo. Dahil hahantingin kayo. Ngayon, kung ako pa, maghanda na rin. Handa na yung mga gamit. Dahil malapit na rin kayo isakay sa Batasan bus liner. Ano pa ba? Mga ganitong klaseng tao dapat na hindi ho binubuhay. Ayan yung sigaw ng mga netizens natin. Bakit mo pabubuhayin? Bakit? Nung habang siguro yung bata ay nakikiusap, wag po. Patuloy nyo ginagahasa. Siguro umiiyak na lang yung 16 anyos. Siguro may isang nakapatong, yung dalawa nakahawak sa kamay. Siguro sumisigaw yung bata, wag. Naawa ba? Dapat din hindi yung kawaan itong mga ito. Kaya kung sabihin na, kung mahuli man ito, sasabihin ng mga otoridad na nanlaban, maniniwala ako nanlaban. Tama lang ho ito. Dapat sapitin din nila yung sinapit. Dapat hindi nga kagad ganun Dapat ito pag iprenisinta sa media, dapat mga bugbog sarado ito At sabihin, ang taong bayan ang bumugbog Alam niyo ba sa Amerika, sa mga kulungan, Diyos ko po, yung kung napapanood ho ninyo yung series na Lock Up, pag yung kaso ng preso ay tungkol sa pagmumolestya ng mga bata, dalagita, pinapatay sa loob ng preso. Pinapatay din siya ng mga kapwa preso. Okay lang yung kaso mo, murder, drugs, robbery, hold up. Pero pag ang kaso mo, minolestya mo yung bata, minor, kaya hindi sila isinasama sa isinasama sila doon sa mga, sa mga walang grupo. Ipapatayin sila Panoorin mo yung lock up. Bawal na bawal yung ika nga na kaso mo pag nalaman nila na ikaw ay ang kaso mo ay pangmumolestya. Hindi ka naabutan ng 24 oras. Yun ang sinasabi doon. Diyos ko po naman talaga. Bakit mo pa bubuhayin yung ganitong klaseng demonyo? Yan ho, dapat ganun din dito Pero dapat itong mga ito, kapag nahuli itong mga ito, kapag nahuli ho itong mga ito, dapat sapitin din nila yung sinapit ng bata na 16 anyos. Ako'y naiyak ko kahapon habang tinitignan ko yung video ng bata tumatakbo sa isipan ko, ano kaya sinisigaw ng batang ito? Wag, maawa po kayo sa akin. Siguro gano'n, tapos hindi naawa itong mga buang na ito Imposibleng naawa itong mga ito. I'm sure hindi ho naawa ito. Ganito naman itong mga demonyo naman ito. Ano ang kakawaan itong mga ito? Sus Mariusep. Tapon mo na nga yan. Kaya namang lagi nawawala yung ano ba yung cellphone na yan? Pinasukan na rin yata ng demonyo yan. Diyos ko po. Kaya nga ho bayan, ang sinasabi lang natin, maaari ba, Attorney Chel Joknot, itahimik mo na yung bibig mo,
ikaw rin na sumira gutom, gutok, at kayo sa 8 diretso, magsitahimik na kayo. Hindi ninyo po pwedeng sabihin kontra kay sa death penalty. Tignan mo, yung lahat ng mga kontra sa death penalty, tignan nyo yung litrato ng bata, tignan nyo yung video. At imagine ninyo kung anak ninyo yan, kapatid ninyo, ang ginahasa. Imagine ninyo, o apo ninyo. Sige, Gabriela, total magaling kayo, di ba? Para kayo sa kababaihan. Kung anak ninyo, mga miyembro ng Gabriela, anak ninyo, apo ninyo, pamangkin ninyo, kapatid ninyo, ang ginahasa ng ganun. Ginahasa na pinatay pa, binalta ng muka. Magbabago kaya isipan nyo? Kayo dyan sa Commission on Human Rights. Magbago kaya? Diyos ko po. Wala ho eh. Walang naiintindihan na lingwahe itong mga buwang na ito dahil pinasukan na ho ng masamang espiritu ang utak na ito. Saan ka makikita na babalatan mo yung mukha ng tao? Ang daming beses na ho siguro nating naririnig, nakikita sa mga telebisyon na pinatay, ginahasa. Pero babalatan mo yung mukha ng tao? Ay kung hindi pwedeng, wag mo na pilitin niya si Colonel Lemuel Obon at baka busy, yung regional director, o dito kayo sa Camp Crame tayo. Nasa site daw. Oo. Nandoon na naman si Colonel Obon. Baka nag-iimbestiga nga. For follow-up. Dito na lang tayo, IB, sa tayo. PNP main office. O kay Colonel Banak. O kay Chief PNP. Hindi, sa regional director. Yung Chief of Police sa Lapu-Lapu City. Wag na yan si Obon. Baka may ubo si Obon. At hindi makapagsalita. Wag na muna yan. Si Lapu-Lapu Chief of Police, yun ang kausapin natin. Or yung regional director para malaman natin ano ang follow-up. At nasaan na itong bata? Ito ba ay nailibing na ba? Ito ay ano na ang nangyari? Ano na investigasyon? Ang NBI ay papasok na rin dito. Diyos ko. Oo. NBI ho, pumasok na rin dito. Ito po yung reaksyon ng mga kababayan natin. Nasa linya na po ito. Si Attorney Jackie De Guia, ang tagapagsalita ng Commission on Human Rights. Magandang umaga, Attorney Jackie, ma'am. Magandang umaga, Sir Erwin at ating mga listeners. Ano na ho ang nabasa ko, meron ho kayong reaction ng CHR at pinaimbestigahan nyo na, if I'm not mistaken, itong nangyari sa bata at gusto ho ninyong agaran na resolusyon o pagkahuli sa mga suspect base po sa isang post na nakita ko na galing po sa CHR. Is this correct, Attorney Jackie? Yes, Sir Erwin, that is correct. Karumal-dumal yung sinapit ng bata na pinaslang at nirip at ikin pa yung kanyang mukha. At sinukot din na natin itong insidenteng ito, kaya naman nagpalakad na tayo ng isang quick response team para imbestigahan itong kasong ito. Ay, salamat naman po kasi baka may impression po ang mga kababayan ho natin na pagdating sa mga ganitong issues, medyo tahimik ang CHR. Pero at this point yata kahapon nakita ko yung post niyo kaya tinawagan ko kayo para to make sure lang na nakikialam na rin po ang CHR. Opo. Nakikialam na po noon pa po, kaya lang siguro po dahil wala pa social media noon, hindi pa po masyadong alam yung ginagawa namin. Kaya lang alam niyo po, marami na tayong nahawakan na cases ng physical abuse and sexual abuse, lalo na in the past years. Yan yung pinakamalaking bulk ng cases na nahawakan po namin. Alright. At ibigay po kami ng financial assistance sa mga iyan, bukod po sa excess case. Okay. Good to hear from you, Attorney Jackie De Guia ng CHR. Ma'am, maraming salamat po. Magandang umaga po. Sir Erwin, mabuhay kayo. Thank you. Samantala, bayan, cambio naman tayo. Ito. Kasi po ay ang bola na raw ay nasa Senado na. Matapos nga pong ipasa ng Kongreso sa third and final reading itong death penalty. Nasa linya po si Senador Tito Soto. Tito Sen, magandang umaga po.
Magandang umaga, Erwin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nakita nyo naman siguro, sir, yung litrato or video ng batang walang awang pinatay, ginahasa, binalatan pa ng muka. Kaya nagre-react po yung mga netizens natin at gigil na gigil at gustong-gusto nang ipasa na ng Kongreso, ng Senado ang death penalty, sir. Oo, marahil itong panahon ngayon ang pinakamahalagang hindi lang sila magsalita, kung hindi tumulong sila sa dito sa darating na eleksyon. Si Senator Manny Pacquiao at saka ako at mga ilan sa mga kasama natin, sila Senator Lacson, Senator Honasan, ay isang-ayon lahat doon sa pagbabalik ng death penalty. Ako nga principal author nung reimposition of the death penalty in the 9th and 10th Congress. Ayun, no? Para sa drug trafficking originally, pero may mga nahalong ibang krimen, okay lang yon. Pero nakabalik yun. Yun defense mechanism ng gobyerno yun . Iba yung nakaamba. Hindi naman lahat na may gawang kasalanan, gagawin mo death penalty. Ibig sabihin yung mga karumal-dumal lang, lalo na yung high-level drug trafficking. Hindi matatakot itong mga lintik na yan kung hindi natin sila tatakutin na may death penalty din sa Pilipinas. Tignan mo nangyayari sa ibang bansa. Lahat dito nagmamanufacture, dito pinapadala droga, dito transshipment mo. Bakit? Sa Indonesia may death penalty, sa Malaysia may death penalty, sa Singapore may death penalty, sa China may death penalty. Halos nakapaligid sa atin, lahat may death penalty, tayo lang ang wala . Ang galing natin . Di ba? Ngayon, tayo binupuntahan. Ngayon, ito ngayon may mga krimen na ganito. Nagwawala yung mga kababayan natin talaga sa gitgit. Ako kanina, talagang gigil ako nung una ko makita yung litrato. At hindi na kailangan yung litrato. The mere fact na ginawa nila yon, talagang ano gagawin natin doon sa mga yon? Pag nakuha natin, paalagaan natin yung human rights sila. Pag may ginawa kang kawalangyaan na sobra, ay wala ka na ginibap mo yung human rights mo. Tama. Di ba? You no longer have human rights for committing such a heinous crime. Ngayon, ang problema, palagay ko, kulang ang boto namin sa Senado. Bakit, sir? Baka hindi ako makakuha ng 13 para doon sa death penalty, kaya kami nahihirapan ni Manny ng sponsorship. Ganun ba? Pakipaliwanag nga, Tito Sen, kasi hindi alam ng mga kababayan natin. Ilan po bang boto ilan po ba kayo sa Senado ngayon? 23 kami. 23, so kailangan mo ng 13. Kailangan makuha namin yung majority, which is approximately 12. 12 o 13 na boto para safe yung maipasa namin to. Sino po ba yung mga kontra dyan, Tito Sen? May mga problema pa rin naman na hindi lang basta kontra, kung hindi pwedeng ipilibuster yan pwedeng matagal ang interpellation, kaya pinakamaganda ito sa election na ito, kung hindi namin kakayanin by May 20 pagbalik namin. Ang pinakamaganda, huwag niyo iboto yung mga kontra sa death penalty. Yun. Tanungin niyo yung mga kandidato. Are you for or against the death penalty for heinous crime? Pag sinabing no, huwag nyo na iboto. Ayun. Ang alam ko lang, dalawa lang naman yata dyan yung kontra. Saan sa mga kandidato? Dalawa lang. Dahil doon nasa survey ngayon. Dalawa lang. Yung pumasok. Yung iba, payag no? Anyway, sir, matanong ko isa pa. Kung aprubahan lang, since gusto niyo yung death penalty pala, at mga kababayan natin gusto. Yung bang klase ng death penalty, sentence, na electric chair, bitay, o lethal injection, sino namimili dyan? Sino ang... yung pagpapasa ng batas. Kung ano yung sabihin ng Kongreso. Katulad nung ginawa namin nung araw, nung may post namin yan. Ang napag-usapan namin, what will conform with the Constitution, is yung humane. Yung lethal injection ng ang napagkasunduan doon. Pwede bang pumasang-ayon sa Constitution. Pwede bang mag-request, sir, na pag ganitong heinous crime, kagaya itong ginawa nila sa bata, bakit pa kailangan inhumane way? Dapat siguro electric chair, hindi na humane way. Dapat kung pwedeng chop-chopin na lang yung leg nito. Para mahal pa yun Bakit hindi bitay na lang? Tama, lalagyan ng tali sa leg, pwede po ba, sir, pwede niyong isama yan, yung para kung mga heinous crime talaga, Sen?
Pwede pagdebatehan yan, pero yun nga, baka magkaroon ng issue sa constitutionality. Ganun ba? Pagkat yun yung isa sa mga debate namin nung araw na matagal eh. Oo. Yung klase ng gagamiting penalty sa kamatayan eh. So baguhin natin yung konstitusyon pagka talagang mahihirapan tayo. So ibig sabihin siya, kung sakasakaling abutan ng death penalty itong 3 gumahasa sa bata, ipapatulogin muna bago papatayin itong mga hinayupak na ito? Parang ganun. Ang una kasi, ang lethal injection kasi, ang unang saksak ng injection ay para mawala yung katawan eh. Oo. Papatayin yung katawan. Aha. Yung wala munang mararamdaman na yun. Wala na mararamdaman. Pagkatapos, kasunod nun, yung tulog. Tutulog. Oo. Pagkatapos nun, yung patitigilin na yung puso. Napakasarap. Oo. Dapat siguro para parusahan din siya. Pero ang mabigat doon, hindi yung paraan ng pinapatay na siya eh. No. Ang mabigat doon, yung habang hinihintay niyang papatayin siya eh. Ayun, sige. Yun ang mabigat doon. Aha, pero kung ako tatanungin, sir, sana lagyan ho ito ng mabibigyan kagaya nito, heinous crime. Dapat heinous din ang pagpatay sa kanya, Tito Sen. Maraming nagsasuggest ng kung ano-ano. Narinig ko nga, ano pa nga gusto, lagyan daw ng tali yung, alam mo na, pagkatapos hilahin, ibitin doon. Alam ko na yung sinasabi ninyo, Tito Sen, lalagyan ng... Grabe yung mga kababayan natin. Pero masisisi mo ba sila? Pag nakita nila yung gano'n, lalo na yung mga kamag-anak nun. Yan ang sinasabi ko katulad nung sinasabi nung iba, pagdating daw sa yung mga gumawa ng krimen dahil sa droga. Tapos gusto nila yung droga, illegalize pa. Tingnan nyo yung kausapin nyo yung mga pamilya ng mga napatay. Dahil dyan sa mga drogang yan. Yung marijuana, yung legalization of marijuana daw, Tito Sen. Yung mga naging biktima, huwag yung kausapin nyo yung baliktad eh. Mama, anyway, hingin ko lang po ang inyong reaksyon dito po sa batang pinaslang na 16 anyos sa Lapu-Lapu, ginahasa na, pinatay pa at binalatan pa ang mukha. Ano po ang reaksyon niyo po rito, Ma'am Mocha? Nakakalungkot po, nakakapanlumo. Panahon na po, sir, na ibalik yung death penalty. Ayun. So, sa ibang bansa nga, death penalty. Singapore at iba pang bansa, pero sumusunod ang mga Pilipino. Kailangan na po natin yan dito dahil iba na po ang panahon at kung wala naman po tayong ginagawang labag sa batas, hindi tayo matatakot sa batas. Miss Mocha Uso ng Kasosyo, AA Kasosyo Party List, maraming salamat, ma'am. Magandang umaga, mabuhay po kayo, ma'am. Maraming salamat po, Idol. Good morning po. Maraming salamat. Magbuhay ang aking party list. Salamat po. Alright, si Miss Mocha Uson Bayan, ayan po ang kanyang reaksyon.